Sa video na to, magto-throttle body cleaning tayo ng Airblade 150. Klase natin yung dalawang bolt na size 10. Dalawa. Sabay ito, patanggalin natin ito. Tsaka itong tatlo. 1, 2, tsaka yung isa nasa loob, tsaka itong dalawang push pin. Okay, hugutin nyo itong kunin sa akin. Okay. After mabaklas ng dalawa, ito naman, push pin dalawa. Tagal natin ito. Sabay, tanggalin natin yung dalawang size 8 dun sa may injector niya. Huwag nyo kakalimutan tong o-ring na itong halagat. Tabi nyo lang. Sabay, dalawang size 10 naman dyan sa may throttle body niya. Yung tornilyo na ito, mahaba yan. Yan yung pinakamahabang tornilyo yung dalawang. Sabay, bunutin natin yung dalawang socket. Yan, dalawang socket. Sabay, ito. Itong screw na ito, tanggalin nyo. Sabay, ito mamayang dalawang cable para matanggal mo na ito. Para matanggal nyo yung cable, gamit kayo ng size 12 na Allen wrench. Yan, mahugot nyo na. Dumi na rin pala. Tabi nyo to. Bago nyo iwanan to, kailangan meron siyang basahan. Sabay tanggalin natin yung air screw. Bakasan natin yung mga sensor niya. Lumipat pala ako ng pwesto dyan kasi lumukas yung ulan. Bali, baklasin natin yung dalawang Allen screw na yan. Dalawa yan. Yung mabaklas yung dalawang screw na yun, mabaklas nyo na siya. Meron siyang o-ring, tsaka ito. Dapat naglalaro siya. Kapag pinindot mo yan, dapat umaangat. Ano, naglalaro siya. Baklasin natin tong dalawang size 8, tsaka to, para mapag-iwalay natin tong dalawa. Ayan na, baklasin natin. Kaya pag nabaklas nyo, kunin nyo tong o-ring na to. Kunin nyo tong goma na to kasi masisira yan kapag naglinis tayo mamaya. Kapag di nyo tinanggal. Yan. Nililisin na natin siya. Gamit tayo ng degreaser. Hindi lang makita pero mahinis yan sa loob. Malinis na rin. Kahit sa loob malinis na. Bali, susungkitin ko naman tong air screw niya. Gamitan natin ito para talaga malinis yung loob na itong air screw. Ano, madami pa. Wala ng dumi. Okay na yan.
So ito malinis naman. Kumbaga adjust na lang natin yung ano niya. Ito. Kailangan ano lang natin, on lang natin ng konti. Sabay linisin na natin yung loob. After nyo maunat siya, lagyan nyo ulit siya dito, sabay pasok nyo dito sa loob. Balik, okay na yun. Balik na natin siya. Lagyan muna natin ng o-ring. Yung parang goma na to. May orientation naman niya kung paano. Sundan nyo na lang, hindi naman kayo malilito dyan. After nyo malapat yung goma, saka natin lalagay. Alalay lang kayo sa pag-impact dito. Mas maganda pa rin yung gagamitan para natin ng T-wrench o size 8 na tools. Yan. Ay, okay na. Lagyan naman natin itong sensor. Kapit natin itong alalay lang kayo sa pag-lock nito kasi malambot. Ano lang kasi ito eh. Madalas nabibilog kasi ito yung alin na yun. Kaya alalay lang kayo. Ito naman yan, yung ito naman. Lagyan natin ng konting grasa tong goma na to para smooth natin siya mapasok. Salpak na natin. Ito, dalawang bolt. Okay na. Bali, babalik na natin ito sa motor. Makakalimutan to. Sabay kabit natin yung dalawang mahabang size 8 na yan sa throttle body niya. Pagkatapos ng dalawang size 8, dyan naman sa may dalawang socket niya sa sensor. Balik lang natin. Sabay dyan naman sa injector niya, meron yan o-ring. Bago ko ilagay yan, nilalagyan ko muna ng grasa para smooth siya ipasok. Ayan, after malagay natin yung injector, lagay na rin natin yung dalawang size 8 na bolt. Ay, yung bolt na yan yung dalawang maliit. Di ka pares nung kanina na mahaba. Sabay kabit natin yung hose niya sa may airbox dyan sa throttle body. Bali, isang screw lang naman yan. Sabay ayang air screw niya. Balik na rin natin. After mabalik nung air screw, balik na rin natin yung dalawang cable niya.
Bali, dalawang size 12 pala yan. After ng cable, in-start ko yung motor, connect ko. Kung okay na ba, tapos kung sakaling hindi pa, adjust na lang sa buwan. So, ibalik na rin natin yan. Bali, papasok nyo lang naman yan, boss. Hindi na kayo malilito dyan. Sabay balik nyo rin yung goma niya. Mahalaga yan para hindi siya mabasa.